Alright mga kababayan, magandang araw at eto na nga po, Retired General Bukis. Sumagot na po mga kababayan ko dito po sa inihain na kaso laban po sa kanya. Ito pong inciting to sedition and inciting to rebellion. Ito po mga kababayan, alamin po natin. Oh, magandang hapon sa inyo lahat. Sir, ano pong latest po sa nangyari sa court kanina? Yeah, of course, nag-submit ako ng counter affidavit doon sa complaint nila na inciting sedition saka inciting to rebellion. Sinagot naman namin lahat ng mga initiation namin, yung mga complaint. Sinagot namin. Sir, i-clarify ko lang po, yung pong mga complaints po, may kinalaman sa September 21 yan? Or ano na po, bigyan ng background? Ito ay doon sa mga post ko sa Facebook na sinasabi nila ito ay mga inciting to sedition and inciting to rebellion. Pero sa amin, very clear, at yung mga lawyers natin, i-explain namin na hindi ito inciting to sedition, inciting to rebellion. Sinagot namin lahat yan. Ano po yung next step natin? Kailan po yung susunod na hearing, sir? Wala pa silang sinabi kung kailan, pero kami naman ay nakahanda sa anuman ang decision ng korte. Sasagutin namin na maayos to, ayon sa batas na. Ito nilibigyan pa rin po kayo sa mga posts sa social media. Totoo yan, tuloy-tuloy pa rin kami sa post sa social media, liwanag namin, pinapahiwatig namin ang damdamin natin at ng taong bayan, at tuloy-tuloy po tayo sa ating ginagawang panagutin ng ating mga congressmen, yung mga gobyerno, mga nakaw, lalo na yung mga milyon at trilyon na. Dapat may balik at makasuhan sila. So, kanina po nandito din po yung nag-file naman sa inyo. Kamusta po yung usawa ninyo? Yung nag-file din po sa inyo, nandito rin po kanina. Okay naman. Ang CIDG nag-file ng complaint. Naintindihan naman natin ang kanilang trabaho. Naintindihan natin ang trabaho nila yun. Pero naniniwala naman ako na sila ay pulis. Naintindihan nila yung damdamin din natin ng ordinary Pilipino sa matinding korupsyon na ito. Sir, your reaction na lang po kasi nag-react na po si Senator Lacson pati sa military backing set po ng government. Ayaw po ba Hindi kami nakikisama doon sa mga political bagayan tulad ng sinasabi ni Senator Lacson na meron daw lumapit sa kanya mga retired generals para hikayatin siya sa isang civilian military junta na hindi ito constitutional. Hindi kami pumapayag pumapatol sa mga ganun unconstitutional. Yung aming samahan, ang aming tulusan, ay constitutional palagi yan. Law-abiding, non-violent, non-partisan. Yung mga United States Constitution. Sir, meron po bagong video statement si former Congressman Zaldi po. Ngayon po, ang dinadawit niya, si House Majority Santo Marcos sa isa po ng budget reform. Yung mga ganun, karapatan ng lahat yan, magsabi ng gano'n. Kanya lang, ito, nagdadagdag sa mga allegation na ganito, na talagang may matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan. At involved hindi lamang yung mga ordinary mga DPWH, congressman, lumalabas na involved talaga hanggang sa kataas-taasan. So, naniniwala po kayo kay Congressman or former Congressman Zaldi po? Naniniwala ko dahil ito ay yung din ang sinasabi ni Senator si Gutesa. So, yun ang dapat nilang i-counter na hindi na nagsasabi ng si Santos at saka si Gutesa. Yun lang, maraming salamat po sa inyo. Wala pa eh. Boss. So, ayan na nga ho mga kababayan, at nasaksihan ho natin, eksakto nung lumabas ho sila, nandyan ho tayo sa harapan ho mismo ng ito sa may Quezon City Hall, sa may Prosecutor's Office. At kung makikita niyo ho talaga, buong-buo ang suporta ng mga kasama ng ating magiting na General Bukis, at saka yung mga retired na nandyan, nakikita niyo rin yung mga nasa rally. Ang ang kagandahan ho dito, yung paglaban ho ng ating mga retirado doon ho sa korupsyon na nagaganap sa ating bansa, ay sinabi naman ho nila na itutuloy ho, itutuloy-tuloy lang ho yung laban at hindi ho inciting to sedition ang ginagawa ho.
nitong ating mga retired general na pagtuliksa ho sa malawakang korupsyon sa ating gobyerno. Ano ho kaya, di ba? Ito ho, mga retired general na ho to, kinasuhan, ano na ho kaya ang mga simpleng mamamayang Pilipino na katulad natin? No, nasa silent martial law na ho ba tayo? Na kapag ho tayo, tinutuligsa natin ang nakikitang kamalian sa gobyerno natin ay kakasuhan po tayo itong administrasyon. No, talagang humanga ho ako at for the first time nakamayang ko rin dito si General Pugis. Ano? At syempre kasama rin natin dyan si Colonel Metran. No? Salamat sir, nakasabay ako sa inyo sa papunta doon sa People's Congress. Ang pinagtataka ko lamang ho, bakit po yung ating mga kababayan parang meron pa ring mga bulag, meron pa ring hindi nagigising sa panahon ngayon. Meron pa ring nagsasabing Marcos pa rin sila. Nandiyan si Saldico na nagsasabi na talagang sabit itong si Mr. President sa mga insertion. At ngayon nga ho sa video ni Saldico, nandun naman sumabit din itong si First Lady, yung kapatid ni First Lady. Sana ho ay aimbestigahan din natin itong mga ganitong pangyayari. Kasi mga kababayan ko, talamak po itong korupsyon at nasasangkot to ang unang yung first family. No, dapat po talaga imbestigahan na. Ngayon nga ho ay pumalago itong pumalago na itong mga makabayan. ICI should prove Marcos, Sandro Bersamin over flood control mess. Ang tanong dito mga kababayan ko, kayang gawin ng ICI na imbestigahan itong si Marcos, ang si Mr. President, yung kanyang anak, dating ES Bersamin dito sa flood control na ito. Kasi Allah ho, lumabas ho talaga yung mga pangalan nila, no? Kailangan ho talagang merong mapanagot, hindi ho yung mukhang nakulong lamang mga kababayan ko, yung mga maliliit na isda, yung lamang ho yung kaya ho nilang hulihin at ipakulong. Paano ho yung talagang mastermind sa likod na ito? Lalo tigit mga kababayan ko ay umiinit pa. No? Dahil kung si Mr. President, mukha akong nagsalita na. Mr. President mukhang nagsalita na at nagbigay na ng kanyang statement patungkol ho dito kay Saldico. Tingnan ho natin kung tama ho ba at napapanahon ang statement ni Mr. President. Kasi ang dami na ang video na nilabas ni Saldico pero ngayon lamang ho, nagbigay ng kanyang panig, ng kanyang opinion si Mr. President. Ito yung kanyang opinion at titingnan natin kung ano ho ang nilalaman nito. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Mahirap po ito mga kababayan, mismong yung pinakamataas, yung pinakamakapangyarihan tao dito sa Pilipinas, yung pa yung iba blackmail. At syempre, kung ikaw, abogado ka, maglalakas ka ba ng loob na lumapit dito kay Mr. President? At sino kayang abogado ang tinutukoy ni Mr. President dito? No? Kasi isa lamang naman ho yung nakita natin na abogado ni Mr. President ni Saldico ay si Attorney Roy Rondain. Yan lamang ho yung Associate with criminal. Siya lamang ho yung nagbigay ng kanyang mga statement tungkol dito sa nangyayari. Diba? Kung maalala nyo, nagpa-interview pa nga sa media itong si Attorney Roy. Pero tingnan ho natin yung statement ni Mr. President dito. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Ako, tingnan nyo ho, mga kababayan, kahit ano daw ang gawin ito ni Mr. Saldico, ay makakansela yung passport. Hindi daw makakatakas sa hustisya. Pero paano naman ho yan, Mr. President? Kayo ho ang tinuturo. Na isa ho sa mga salarin, sa mga insertion na yan at na maaring mastermind. Handa ho ba kayo na paimbestigahan din ang inyong sarili? Di ba?
kung ako si Mr. President, mga kababayan, na sa ganitong pagkakataon ay nakakaladkad ang pangalan ko, abay, ako ay kusang loob na magpapaimbestiga para malaman ho talaga kung ako ba ay may kinalaman. Kasi madali lang naman itong sabihin eh. Papakakan sila yung passport, umuwi ka na. Alam naman ho ng mga kababayan nating Pilipino ay kung sino itong si Saldico. Alam natin na malapit ito kila dating speaker, kay Congressman Marcos, kay Sandro Marcos. Kitang-kita naman ho, marami nang lumalabas na mga larawan na talagang close sila sa isa't isa. Kaya nagdududa ang mga kababayan natin Pilipino at nagtatanong. Hindi lamang ho yan, naguguluhan kung totoo ba talaga, Mr. President, na ikaw ang mastermind sa lahat ng ito. Di ba? Pero dahil ho dyan, mga kababayan, yan ho sa kanyang statement na yan, ngayong araw na ito, naglabas ho yung abogado ni Saldico. Ito ang unang pagkakasabi, ito yung sa interview ni President Ferdinand Marcos, sabi niya dito, nilapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakansilahin ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng videos. Ito naman po ang sagot ng abogado. Completely untrue. Hindi daw po totoo. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. Hindi daw siya nakipag-usap sa kahit sino man sa gobyerno na ihinto yung mga videos ni Saldico kapalit ng passport na yan para hindi rin makalit sila. As I have always maintained, I have no control over the release of the video. Wala daw kapangyarihan or hindi hawak ng abogado yung mga nire-release na video. Ito po ni Saldico. Sa makatuwid, ang dapat po nating malaman dito, sino ho kaya ngayon, Mr. President? Sinong abogado ni Saldico ang nagsabi sa inyo na nakikipag-negotiate sa inyo na ititigil yung paglalabas ng video kung hindi kakansilahin yung passport? Sino ho kayang abogado yung nagsabi sa inyo ngayon, Mr. President? Yan ho ang tinatanong ng karamihan sa mga kababayan natin dahil si Atty. Roy Rondain lang naman na nagpa-interview sa media. Meron pa hubang ibang abogado, itong si Saldico na nakipag-usap dito kay Marcos Jr. Meron pa ho kaya ibang abogado? Ito ngayon, Mr. President, ang dapat yung gawin dito ay ilabas nyo itong abogado na ito. Di ba? Kung sino ang nakipag-usap sa inyo. Kasi hindi ho biro-biro itong mga video na lumalabas ngayon. Hindi ho biro-biro yung video na pinapalabas ni Saldico, mga kababayan. Talagang ikaw ang itinuturo, Mr. President, na may mga insertion. O kakutsaba nyo, si Speaker. At ngayon, pati yung anak mo, pa-insertion din. At nagalit pa dahil hindi naibigay ng buo. Ako, mahirap po ito kung talagang totoo ang sinasabi ni Mr. Saldico. Dapat to, Mr. President, submit mo ang iyong sarili. Isang patas na investigasyon. Ako, hindi ako naniniwala na yung ICI kaya kang imbestigahan. Dahil ikaw mismo ang bumuo ng ICI. Kung papayag ka sa isang investigasyon, doon tayo sa Blue Ribbon. Kahit na si Senator Lacson yung doon. Diba? Ang head ng Blue Ribbon. Kahit pa si Senator Lacson ang head ng Blue Ribbon. Maraming magagaling dyan. Maraming mga abogado dyan na mahuhuli kung nagsisinungaling ka or hindi ka nagsasabi ng totoo kung kasabwat ka, mapapanood ng mga mamamayang Pilipino at doon ka mahuhusgahan. Kasi sa mga pagkakataon na ito, diba, yung video ni Saldico, mga kababayan ko, nakatatak na ho sa isipan ng mga kababayan natin yung Pilipino at nang sumabit nga ho itong si Congressman Sandro Marcos, diba, pinalabas nila na si Atty. Harry Roque, nahuli daw doon. Pero nakita natin na kapag live pa si Harry Roque nandun, okay naman, hindi naman totoo. Diba? Gusto nilang i-divert yung issue. Masyadong magulo ang issue sa politika natin, mga kababayan. Kaya nga ho tayo, nagpapasalamat tayo sa mga Pilipino na tumatayo para ho sa katotohanan.
na tumatayo para talagang tutulan na ang pagnanakaw sa bayan natin. Katulad doon ang ginagawa itong ating mga retired general ng UPI sa pamumuno nga ho, sa pamumuno nga po ni General Pukis. Maganda ho yung kanilang adhikain, no? Wag nila sanang hadlangan, di ba? Isa lang naman ang ihadikain ng grupo, wakasan ng korupsyon, managot ang dapat panagutin kung talagang nagkasala. At kami rin bilang mga Pilipino, kailangan din namin malaman na napanagot talaga yung punong salarin. Di ba? Hindi yung mga yung mga maliliit na isda lang. Merong malaking isda mga kababayan na nasa likod nito. So, yan lamang po mga kababayan at sana nagustuhan nyo yung video natin. Magkita-kita po tayo muli. Ako si Parak TV, magandang araw po sa inyo. God bless all. Sana po ay makamtan po natin mga kababayan ko ang hustisya. Ha? Sana po ay maipakulong natin ang lahat ng nagnakaw, ang lahat ng corrupt, ang lahat ng kurakot, ha? Na nagpapahirap sa bayan natin. Magandang araw po sa inyo at marami pong salamat.